Hi mga ka-nice! Welcome to my vlog! Ayan, nakikita niyo ang aking asawa. Busy na naman siya kasi nanguha ng kawayan. Mabuti na lang at yung may-ari ng lupa na binilhan namin ng lote, meron silang kawayanan. Tapos hindi naman nila kinukuha. So, nakita niyo, di ba, ano lang siya, parang nabubulok lang. Kaya nagpaalam yung asawa ko kung pwedeng makahingi para doon sa gagamitin niyang extension ng aming dirty kitchen, yung pangdingding. At pumayag naman si tatay mo. Kaya yun, nakalibre ng kawayan. Kasi kung bibilhin mo, mahal din naman, di ba? Kaya yun. Kahit paano, nakalibre sa kawayan. Ayan, napaka-busy ng aking asawa, oh. Ang hirap manguha ng kawayan, lalo na at sobrang masukal. Siyempre, delikado din siya dahil matinik. Kaya, dapat doble ingat talaga siya. Yun nga lang at hindi siya gumagamit ng pang safety niya kasi yung suot ng damit tsaka yung tsinelas dapat nakapantalon siya, naka long sleeve, tapos rubber shoes para kahit paano meron siyang protection sa sarili niya. Ito sa bagay kasi ang katwiran niyan, sanay siya sa hirap, laking bundok siya, kaya kayang-kaya na niya. Ayan. So, naputol na niya yung kawayan. Kaya, ang ginagawa niya, hinihila na naman niya. Or hihilahin niya palabas. Ang hirap nga naman. Kasi nag-iisa lang siya. Kung may katuwang dapat, madali lang. Pero ganun talaga ang life. Dahil nandito ako sa abroad. So, solo flight muna siya. Pagdating ng araw, pag nakapag-food na ako, edi may katuwang na siya dun sa farm namin. Dahil yung mga anak namin, hindi pa sila maasahan. Gawa ng sa bahay sila sa naig. So, ang ginagawa nila dun, binibigyan lang namin sila ng task nila. Na sila bahala sa bahay, tapos magbantay sila dun ng tindahan. Nagbenta sila ng milk tea, tsaka pizza. Para lahat tulungan. Lahat kami may ginagawa. Ako, andito ako sa Taiwan, tatrabaho. Papa nila nasa farm namin sa Magallanes. Develop na yung aming farmhouse doon. Tatanim ng mga prutas, gulay. Lalo na at malapit na yung tag-ulan. Kaya, yung mga anak namin, habang bakasyon nila, sila naman doon sa bahay. Yan, lagi namin pili na i-maintain nila yung bahay namin. Laging maglinis. Magpapay ng tindahan para lahat kami may ginagawa, tulungan. Hindi kasi pwede yung malaki na sila, 18 tsaka 16, yung wala silang ginagawa, kundi tunganga lang sa cellphone, diba? So, dapat habang kanyang edad, sanayin na natin sila para lumaki silang may alam sa buhay.